Ikalawang Korinto 2:14. Ngayon, salamat sa Diyos na laging nagpapangyari sa atin na magtagumpay kay Kristo at ipinahahayag ang samyo ng kanyang kaalaman sa pamamagitan natin sa lahat ng dako. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang oras, mga kabanat, eksakto ng 7:39. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Hello! Buenos dias, mga ka-vlog, ka-tweet, mga ka-Facebook natin dyan. Marhay na aga, mga tugang, ibata na po ang mga basher, mga trolls, mga haters. And syempre, mga abangers, mga tugang, good morning. Today is Thursday. Pitsa 9 kan bulan na Abril 2026, mga kabanat, mag-iribanan po kita digdi sa laong kan programa. Ako po si Benji Rivera, kay bananta sa newsroom, Boss Junil sa technical, si partner Ariel Camarotti, Boss Stephen Fabis. Katugang kunyan po is regular holiday. Regular holiday, mayo pong laog sa trabaho, mga kabanat. Pero arog sa mo na naglaog sa trabaho, partner, double pay. Tiglista ni Ate Joy kung si say ang naglaog mo niyang partner, ta double pay na kitayi mo niyan. Joke lang. Okay, pero sa mga dabarkans na po, sa mga naglaog po niya sa trabaho, igwa po kamong inaapod na double pay, mga tugang. Sa mga police, media, arog sa mo, AFP, Bureau of Fire Partner, and iba pa po mga naglalaog sa trabaho, mga tugang, na kaipuhan po kan community. Araw kaning mga okasyon normal sa to yan, mayong holiday po sa broadcast, sa TV, sa radyo, mga bagong taon na yan, Pasko, na yan. Pag naka-duty ka, partner, duty ka. Kaya good morning po sa mga dabarkads na, hinay-hinay lang kita, mga tugang. Holiday, mayo pong laog sa trabaho, pero sinaglaog, partner, double pay. Si Benji Rivera. Radyo Banat. Oy, kasugma, inabot po kitang brownout, mga kabanat. Si mga nag-aabang po kan sa tuyang pa 500 pesos bilang pa-birthday ni Tito Benji. At yan po, i-announce ko ang nanggana, mga tugang. And halato na lang po ang GCash. Tama, GCash. I-GCash ko na lang. At may napili na po ako. I-announce ko at yan kung sisay ang nanggana. Kanipong pakonsuelo tang 500 pesos sa mga kabanat, sa mga avid listener po kan programa, mga tugang. Kaya abangan lang po nindo, ha. Sa tuyang maswerting nanggana kan sa tuyang pa 500 pesos, kasugma po yan. Kaya alam bagay, inabot kitang brownout. Haloy si brownout, partner? Alas 10 nagabot? Okay lang.
O kaya mga Dabarkads, abangan lang po lindo kung si Sainang Gana and si mga kabanat na kunyan, si mga gusto man na makakuha din dikit na araw mo yung 500 pesos kunyan. Gasino na po yan. Ang kwarta kunyan, ang budget, madalion po. Si dati mong tig-grocery na mga 3,000 yi, kung ang grocery din do, ang budget din do hanggang 3K, dikit na ang mababakal mo lang. Dikit lang. Kaya pare ko, magtaga tipid mga tugang. At halawig pa po ining gerang ini. Halawig pa po ini mga kabanat. Ang sabi ka Department of Energy, kapag naghaloy pa po ang gerang ini, bako basta-basta marolback. Bako lang pong pagkatapos kang gera mga tugang, marulbak tulos, no? Sabi po kan Department of Energy, tagapagtaram na sinda ko yan kan mga gasoline, mga sinda po ang tagapagtaram, pagkatapos na po, kung matapos na po ang gera, di man na po basta-basta marolbak mga tugang. At may mga infra, may mga tulay, may mga oil, mga tubo kan na pinagkuko ang gas sa irarom kan daga, nagkararaot. So mabangon po yan pong lugar na yan. Kaya data na po asahan mga tugang na ini pong gerang ini kung matapos marolback tulos. No, madadagdagan pa dahil kapag naging 200 pesos na ang per liter kang diesel, patay tayo dyan. Pwedeng garahin na lang ang sakuyang Berlina partner. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Yes, kung practical lang po mga tugang, kung practical lang po pag-uurulayan, o argo niyang partner, dahil man naglaog si mga baget sa school, di solo lang si Tito Benji, nagmotor lang ko. Ano po? Kaya lang sabi ko, pambihira talaga. Pag abot ko di sa istasyon, tagaktak tulo si gaanot ko. Talaga naman magtaga-exercise. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Pina-follow up po ni Junil. Standby lang po kamo mga tugang. Pina-follow up po ni partner Junil. Ining nakakamundong bareta dyan sa 1st District. Na-aksidente po ang sarong light rescue vehicle na pagsasadiri po kang LGU Lupi. 5 po. 5 ang confirmed na gadan sa head-on. Banggaan po akan sarong bus saka ini pong light rescue vehicle na pagsasadiri po kan LGU Lupi. Arabon ta po ang details kayang kung sisay po ang mga sakay. Dahil kung ano po, PNP Lupi, kung di pa available si Mayor, ano po. At maaraman ta po kung sisay po ini mga lunad akan light rescue vehicle. Ano ang nangyari po at 5 on the spot 5 ang tulos na binawian po ni buhay dyan po sa nakakamundong vehicular accident na yan. Ano po, akala ko nga irido o may mga injured lang yung mga biktima. Pero mga tugang, antek kan sa kuyang kababayan dyan sa Ragay, sabi niya, ano nga Kabiji? 5 ang confirm tulos na binawian po ni buhay dyan po sa aksidente sa 1st District. Ano po? Si Benji Rivera, Radyo Banat. To be exact, dyan po yan sa FC Mion Ragay nangyari. To be exact po, nangyari po yan sa FC Mion Ragay. Ano tayaan po dyan ining light transport vehicle, ano po, ining rescue vehicle, ano po yan tayaan dyan, ano po. Sisay po ang mga pasahero ka ini. Aramon ta po yan, aratyan,
digdi po sa pagpapadagos kan na programa. And sa mga dabar kansta, kasugma mga tugang, pasadahan ko lang po ining nadalang ko sa national news, ini pong sa DZRH. Pambihira ba niyo? Marikason si balikan marikason si Biltada ki Congressman Arnie Fuentebella sa pagpaparapang sahod kani mga tugang sa issue pong land grabbing ki Governor El Rey. Yan pa lang po mga kabanat, si nagpaparapang sahot, iyon pala ng pamilya niyang may issue sa land grabbing. O ini pong pagkakuakan na daga. And isipon mo bako lang po sa mga parauman hindi kinuha, kundi sa simbahan. Pagsasadiri po kan simbahan katoliko. Pambihira ni partner, pakadangog ko kani na ang sarong LGU kuha po ang daga o lote na pagsasadiri po kan sarong LGU. Kan sugma po kasi mga kabanat, dinadalang ko sa national news, biglang nagsulpot yung local, yung pong local news dyan po sa Sangay. So, nagkaigwa po kong interes, dinagog ko pambihira, hindi pala pong mga opisyal kan simbahan, partner, hindi mga opisyal kan simbahan. Hindi pong St. James the Apostol, partner, dyan sa Sangay. Almost sarong ektarya pong daga, mga kabanat, na kinuha po daakan na LGU Sangay sa simbahan. Yes, para po sa kaaraman mga tugang, para po sa karagdagang info, ipapadalang ko po sa Indo, ipapadagog mi sa Indo, dalano na lang dito sa Facebook Live mi, ini pong interview akan saro sa mga matibay, saro sa mga pinagkakatiwalaang reporter ka DZRH, si Roel Saldico. Pambira ng amigo kong ini nagsisikat ng maray si Roel Saldico, partner. Na-interview po kan DZRH kan sugma ining saro sa mga opisyal kan St. James the Apostol Parish. Di ko lang aram kung ano pa ini, aktibo pa ini na-interview ini. Pero sabi niya nagtaka sila kung bakit bigla na lang napasakamay ng Sangay ang kanilang lupa. Pambira, partner. Paano po nangyari yan na ang daga kan simbahan na tinugdok pa dayan kan 1800? Yung simbahan pala dyan sa Sangay, taon pong 1800, mayo pa kita, mga bitamina pa lang kita, partner, mayo pa sa itong mga lolo. 1800, yaon na dapo ang simbahan na yan. Kaya napaano po, nakuha po kan Sangay, LGU, yan pong lote na yan. So anyway, yan po ang papadalan mi sa Indo, ipapadagog big interview, hali po ini sa DZRH. At labas tayo ng Metro Manila, Parish Pastoral Council sa isang simbahan Katolika sa Sangyay, Camarines Sur, manawagan ng tulong na maibalik ang mahigit 1 hektaryang lupaig ina ang kinumano ng LGU. Baano ito? Kaso ng land grabbing? Ang detalye, ibalita mo yan na Rich number 18, Roel Saldico. Roel! Nanawagan ng mabilis na tulong ang ilang mga opisyal ng Paris Pastoral Council ng St. James the Apostol na ikinabigla nilang hindi na pala napagmay-ari ng simbahan ang bahagi ng lupa bagos ito'y nakatitulo na sa lokal na pamalang bayan ng Sangay, Camarines Sur. Ayon kay John Boribor, ang former president ng Paris Pastoral Council ng St. James the Apostol Paris na Sangay, Camarines Sur at kasalukuyang chairperson ng Committee on Temporalities na siyang nangangalaga at nangasiwa at pagdating naman sa mga ari-arian, kagamitan at mga usapin pagdating naman sa lustikal at operasyonal
opisyal na simbahan. Matapos matuklasan ang mahigit 12,629 square meters na lupa na sakop naman ng kanilang simbahan na sana'y gagamitin na para sa ekspansyon ng senior high school building ng St. James Academy ay pagmay-ari na at nakatitulo na at hindi umano sa ilalim ng LGU Sangay. Dagdag pa ni Buribor, maging silang mga taga-simbahan ay nagulat na lamang na matuklasan na ang lupa na para sa simbahan ay nakapangalan na sa LGU simula pang taong 2017 na ngayon hindi umano wala naman silang binibigay ng paintulot para dito kung saan sa termino anya nito ni Mayor Evelyn Pentebella ang ina ni incumbent Congressman Arne Pentebella ng 4th District. Actually po, kang time ni Padre Hugos, Canimaderos yan, implement ang K-12 program. So, doon natuklasan ito na nakiuli sa LGU na matugdok for expansion ng senior high school. Actually, napag-urulayan na sa pastoral meeting. Dangan niya lang linadagos na dinatugutan. Natuklasan ng 2017 may title na pala nakapangalan ito sa local government. Simbahan talaga yan. Public knowledge po yan. Public knowledge niya na may property akan sa simbahan talaga yan. Mayo pa man ang probinsya, mayo pa ang Republika ng Pilipinas. Ang simbahan niya na kan 1864 pa simbahan. May letter pa itong Congressman Felix Pentebella na may letter of intention na itong portion ka ito gusto niyang batalon. Pero di mo tinugutan kang simbahan yan. So may mga response sa simbahan na tinugutan. Pero ngayong bagay sindala nag-occupy. Iginit pa ni Kuya June, ilang taon na lamang nakalipas, maraming administrasyon na rin ang nagdaan na mayor ay hindi ito inangkin. Ngunit sa ganitong sitwasyon ay ngayon lamang tumusbong sa kabila ng sanay maganda nilang hangarin para sa mga mag-aral sa St. Andrew Academy. Pinangarap sa LGU kang 2017. Time ito ni Evelyn Pentebella, siya ang mayor. Ito, si Mayor Joby Mangka ito ang municipal administrator. Kada ko naman naging mayor diyan, naging mayor San Felipe, naging mayor si dating Briones, naging mayor si Becky Briones, pero day in niya na pangaral sa lokal na gobyerno. Nung time lang na Evelyn na yan. Daway sa'y mahapot mo dyan mga gurangan ng sa sangay, sa simbahan at property na yan. Sa kabila ng mga ito, ang Paris Pastoral Council ay time-team na niniwala na ang lupa na di umano'y inangkin ng LGU Sangay ay may mabalik pa sa tunay na may-ari nito at yun din ang simbahan. Ang simbahan, haloy nang nakatugdok yan. Mayo pa kita, mayo pa si Aguinaldo, mayo pa si Bonifacio. Ang St. Pandoro de Apostol Paris, yan na yan nakatendo. Dapat talaga itong over kang English. Kaaraman nila yan. Ever since aram nila yan, parapat yan ang simbahan. Kung sa simbahan yan, dapat ibalik nila sa simbahan. Sa Paris Pastoral Council, kaya po hantagad, siyempre maiskan kita at sa katotohanan. Sa kabuuan, sa kabila lang suliranin na kinakaharap ngayon ng simbahan, sila ay nanatiling matataga at bukas sa pag-asa at mga legal na hakbang na magbibigay ng kaliwanagan sa tinatahak nilang katotohanan. Samantala, wala pa naman pinapalabas na pahayag ang LGU Sangay kaugnay naman ng kumakalat sa social media ng mga public documents o kung naman sa usaping lupain na pagkamay-ari ng simbahan. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang oras mga kabanat, 7:57 na po ni pagkaga. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. So yan po mga tugang ang kinuatang kopya kaning interview kan sarong radio station. Hindi pong DZRH naagyan ko kaya ni naagyan ko ni Kasugba habang nagtataga hanap po ako mga bareta dagog ko ining bareta dyan sa Sangay. Mga tugang ha, ini ko da pong daga na ni na sinasabing kinamkam kan mga Pentebella
gagamitin palang kuta kan simbahan para sa expansion kan na eskwelahan. Kaya lang papaano na matugdukan mo niyan din eskwelahan na kinuanak kang sangay partner, LGU. O kaya naghahagad po din na linaw, meeting, magpaliwanag po si Congressman Fuentebella o konsisay po sa mga Fuentebella na napaano po na ini pong lote kan na simbahan na poon pa po kan 1800 na day pangali na po kita inaraki na pagsasadiri po talaga kan na simbahan, Arab na po yan dyan kan mga taga-sangay, is napaduman po sa LGU Sangay. Kaya dapat po ang hagad po kaning parish pastoral magpaliwanag po kay ni si Congressman Fuentebella, and kung igwa po siyang dokumento, partner, magpapatunay na ini po nabakal kan sangay, ipahiling po ninda. Kan nakaagi po pang mga taon ang gurang na Fuentebella, ining mga ninuno ninday, ining lulugaro ni Congressman Arnie, may nag-ikot pong surat na hinahagad po kan gurang na Fuentebella makatugang na gustong bakalon ining loting ini. Ini pong nirereklamong loting unyan. Di man da po pala nagtugot si simbahan. Paano yung napaduman na di man pala nagtugot si simbahan? Sabi po bagakan mga taga-sangay mga tugang, Mayo pa ang mga Fuentebella mga partner, yaon na po yung simbahan na yan, ha? Taon, partner 1800? Paano po yan na bakalkan na LGU na ang mga opisyal po kan simbahan, mayo sindang tanda mga tugang na nagkaigwa po sindang transaksyon para po bakalon po kan LGU sa ngayon, sabing daga na po na yan. Sabi pati baga kan na interview, sabi po baga kay itong lalaki, gulpi ng mga alkalde na nagtukaw dyan po sa sangay, dahil po yan na pakiarman, yung lote na yan, dahil po aram kan mga dating mayor, yan po isa simbahan. Paano po kan si Mayor Evelyn Fuentebella na si Mayor Evelyn, ang mayor na po, na pa duman po sa LGU Sangay, yan pong daga na yan. Kadakol pong mga alkalde, Briones, kadakol dyan lagi mayor na mga na ibaman po sa mga Fuentebella. Sinda po nga ni kay Tubda mga tugang, day po din yan na pinapakiaraman, day po yung kinuko at taaran po nila sa church po yan. Ngunyan po na si ina na ni Bukag, ang alkalde, biglang nagkaigwang titulo Biglang nagkaigwang titulo, sabi nga ni kay partner sa English, it's impossible. Paano? Si ibang mga nakaaging alkalde po, mga kabanat, si mga ibang mayor, na iba po sila kaya di sila nakiaram sa simbahan po yan, baka ngaya busungon kita baka ngaya mabawasan kitang points sa langit. Ang sabi po mga tugang ni Bukag sa iya pong Facebook live kasugma, ang depensa niya partner kundi ko napapasala, sabi niya, tig-donate na po kan na pamilya Fuentebella ang daga na yan sa simbahan mga tugang. Yung mga ninunong Fuentebella, tig-donate na po yan sa church, sa simbahan. Ang hapot po, kung tig-donate po yan, kung totoo po yan, hain po ang katibayan na tig-donate po yan. Imposible na dahil ka mo nagkaigwang turnover. Kung tig-donate po yan, hain ang kasuratan. Yan po ang dapat ipahiling ni Fuentebella, ni RD.
Madali ba lang po magsabi na tigdunit niyang kang 20 bilya, binakal niyang kan ano. Madali ba lang po magsabi, pero hain po ang katibayan din do mga tugang. Saka, kung tigdunit, ano ta, babakalunin do. Kung tigdunit na po pala, ano ta si Gurang na 20 bilya, nag-offer sa simbahan na bakalon yung lote na yan na sa Indopalan. Igwaman kaya lote mo, tigdunit mo, babakalon mo. Igwaman kaya. Kaya imposible po ining paliwanag ni Congressman 20 Bilya mga tugang. Garo day kita kumbinsido. Not convincing ining paliwanag po ni Bukag. Madali ba lang po magsabi mga tugang na tigdunit niya kan na pamilya ninda, pero harin po ang kasuratan. Saka yan pong issue na yan na donation, si Bukag sa naman lang po ang nagpaparasabi kayan. Si Arnie Fuentevilla sa naman lang nagpaparasabi kaan. Marhay po kayan Congressman na Fuentevilla, kung totoo po yan, para tumudan ka, dapat igwa kang dokumento na masupport sa sinasabi mong tigdonate po yan kan pamilya Fuentevilla mga tugang. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Isipon mo partner, 1,800 pa yan. Yung simbahan na yan pala partner. Panahon pa kan mga Kastila. Tapos, ang pagkaaram po kan simbahan, yung daga na yan is sa inda. Ito pala partner, sa LGU sa kayo na, paktay ka, naloko na kita. Nagsurat na po ang LGU sa simbahan. Ano po, nagsurat po nga rin ng LGU sa sa mga opisyal po kan simbahan na kay puwanda po din ng lote. Ano po? Kung tigdunit po talaga din do yan, binabakal yan kan mga Gurang na Fuentevilla, o kung sa indo yan, nagkaka-interest ka mong bakalon yan kang panahon. Ano po? O papaano po yan napasaindo mga tugang? Papaano yan napasainda? Ay pambihira ang sabi digdi sa surat niyo, ang naging surat po kan Fuentevilla, si mga inot pang Fuentevilla is 1955 pa. Si pag-offer na bakalon ang daga 1955 di pa kita Iraqi. Tapos kung magtaram si Arnie Fuentevilla, aram-aram yang istorya. Congressman. Madali man lang po mag-istorya, Congressman Arnie, pero dapat kaya bago ka atubang sa publiko, nagbara-vlog, nagpere-Facebook live, igwa kang ipinahiling ng dokumento. Bakong hearsay na puro ka istorya. Hindi po. Kinuha ko pa po ini sa kuyang mga antihon. Hindi po ang pagpapatunay na tigdunit po kan sa kuyang mga luluhon. Arong kaya ang pagpapaliwanag, bako na bigla ka lang pong mapaliwanag sa social media na sasabihon na tig-donate po kan pamilya Fuentevilla. Madali man lang po magsabi kayan. Pero sinagtataram po na mga opisyal kan simbahan, mas tutubo doon po kan tao kasi haloy na pong aram kan mga tagasangay na yan pong lote na yan, isa simbahan po mga tugang. Ngunyan na nagkaberistuhan na papaalo na pasakabot kan LGU sangay, ini pong lote, biglang sasabihin ni Fuentevilla na tig-donate po dapat kan pamilya ninda. Ay nako, kinat po yan mga kabanat. Papaano yan na pasaindo? Papaano po yan na tig-donate? Hain po ang katibayan, mga kabanat. Araw kayo itong paliwanag ni Governor El Rey about naman sa Siruma partner. Sabi baga kan mga Fuentevilla, land grabber, paraanab, itao mo na yung lote na yan sa mga pobre. Sabi baga kan mga Fuentevilla kay Governor. Kan magpa-interview na si Gov. El Rey, pinahiling si mga titulo, si transaksyon, legal, may mga permit hali sa DNR,
DA, kung saan pa pong ahensya kang gobyerno, legal si Barakalan. Oh. Bayo bagang nakagirong si Puente Villa, dapat araw po kayan mga tugang ang ginibo ni Bukag kasugma, na bago siya nagtaram sa Facebook live niya, nagpaliwanag, dapat igwang supporting evidence na nagpapatunay duman sa sinasabi niya mga tugang na tig-dolar po yan kang pamilya Puente Villa, yan pong daga na yan kan simbahan. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Pig-dolar pala niya, tapos ngunyan babakalon mo, igwabag kayo. Kung siyempre baga, oy, father, tanda mo ngayon tig-donate kong daga. Iyo po ngaya kung, halimbawa kang panahon, ay kaipuan pala ng father, ano daw ngaya father, uya na lang, suklian ta ka na lang, tas sa kuya mambagayan. Iyo baga no siyempre si Paddy nakaulay na, ay iyo po, ay supog man po ngaya ko sa iyo congressman. Di ba? Hay naman ng puso kan mga nasa simbahan na yan kundi magtugot sa transaksyon na yan. O halimbawa, hindi pinapaliwanag ko lang mga tugang, nag-donate ka din daga sa simbahan. Okay, si lolo mo. Ngunyan, si ama mo, nag-abot si panahon, na si daga, nagkaigwa ka mong interest na, uy, bari pang kaulayon ta ulit ang simbahan na si tig-donate niya ni tatay, bakalunta na lang. Kaulayon ta kaya simbahan. O, arang baka kayo, siyempre siguro ang simbahan man, pag pinakiulayan mo man, lalo na po mga tugang kunday pa man gamit yung daga, yung lote, ano man tayo magtugot ang simbahan? Father, Bonsenyor, yan po bagang lote na pig-donar kan sa kuyang ama. Igwa po kamong kasuratan kayan. Garo po, gusto, interesado ang pamilya, may bakalon minala po. Ano po kaya dapat? Kaya lang, mayo man po kayang nagpapatunay, magpapatibay, na yan pong lote na yan, na pig-anab kan na Puente Villa, is pamilya Puente Villa. Iyo po baga. Nagsabi ba kasi Congressman Puente Villa kasugma, aram niya da kayan, tig-donar po dayan kan sa iyang lolo. Pambihira, ini pala na Puente Villa, madaga pala dayan sa, sa partido. Kung madaga pa lang ka mo, ta sige pa din pang anab. Pambihira. Lumana lang ka mo sa iba kuta, partner. Saka makaduda po baga, makaduda mga tugang, sa term ni dating Mayor Evelyn Puente Villa, ina po siya ni Bukag, nagkaigwa po din kasuratan. Nasamantalang si mga opisyal sa simbahan, dahil nag-aaram kaya na mayo kaya, dahil yan totoo. Dahil bigyan aaram na yung kasunduan. Ano po ta sa mayor, sa term ni dating alkalde Evelyn Puente Villa, ina po ni Bukag, nagkaigwa po din na kasuratan na nagkabarakalan na po. Nagkabarakal na po dakan LGU yung looting iyan. Pabiran dyan ka mga alas Si ibang mga alkalde sa sakay partner dahil nagka-interest dyan. Taaran po nasa simbahan yan. Why? Nasa term po ni dating Mayor Evelyn Puente Villa, ina ni Bukag, nagkaigwa na po din papel na yan po daan na bakal kan LGU sangay. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Ay nako partner, ang maray po kayan na congressman RD, ipahilig mo po Bukag kung totoo na tig-donate din do yan. Para mayo po kitang problema dyan. Ini po, bako po ining bako po ining arog sa siruma mga tugang. Bako po ining arog dyan sa siruma na may mga dokumentong ipinahiling ang Wanderlust Land Development Corporation. Na legal lindang nabakal, nagkaigwa pong barakalan mga tugang. Bako po yan arog dyan. Ini sa sangay, ano po ang paliwanag ni Bukag? Kung taano mayo sindang na ipapahiling po mga papers na nagpapatunay
na nabakal po yan kan LGU sa ngay mga tugang. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banana. Nako, si nagpaparapang sahot pala niya, iyo pala nang dapat na litisin. Si nagpaparapang sahot na nag-anab, iyo pala nang dapat imbestigaran, iyo pala po ang tigreklamo kan mga kapadian, kan simbahan, dyan po sa sangay. Pabira, haloy-haloy na po pala din 1800 pa, 1955. Tapos, nagpaparapang sahot ka na ang Villapuerte, nagpaparapang anab. Pabira, kamu pala, haloy na pala na panahon niya, napig sa diri kan sangay, ang lote kan simbahan, pabira ka. Bawas points ka kayan, Congressman Ardi sa langit. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banana. Bawas puntos ka kayang Kisan Pedro. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banana. Yung mga at ang 50-50 na lang, nabawasan pa si puntos niya para makalaw sa langit. Pambira. Yung po baga, nako, mabalik po ang programang Radyo Banat. Standby lang po. Pa-follow up ta ining kaso dyan. Ini pong aksidente dyan sa Lupi. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banana. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ang oras, mga tugang, eksakto ng 18, makalipas ang 8 o'clock. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banana. Nasa linya si partner Junil, may makakaulay po kitang opisyal dyan po sa Banuang Kandaragay. Katakod po ini kan aksidente, kasubanggi dyan po sa Banuang na yan. Nel, partner, good morning. Okay, BBS Banat Patrol. para tabay akad programa nga Radyo Banat. Makakaulay taan na sarong municipal kagawad ini pala na bako man na ragay kundi kan na lupi ta aram yaman na istorya. Sabi mo kaya aragay ka daw pabira ka talaga, partner. Si kagawad Bautista si kagawad Bautista kan Lupi Camarinesor si kagawad Judil aramon ta ano talaga si istorya diyan sa parte mismo kan incidente. Kagawad, good morning po tabi sir, live ka sa Radyo Banat, si Cabin J. Rivera na anchor. Good morning sir. Hello. And good morning, Cabin G. Opo. Sir, aramon mi lang itong details kadtong pangyayari kan aksidente dyan sa parte kan na ragay na involved na sarong bihikulo na subuot pagsasadiri kan na LGU kan Lupi and sarong bus po tabi sir. Opo. Sir, kan subanggi po na around 9:20 ng pagtabanggi ang saro pong bus na halig Manila and ang sarong rescue vehicle po na pagsasadiri po kang barangay Kabutagan, Lupi Camarinesor na nangyari po aksidente duman sa Epson yun Ragay Camarinesor na po nga ito ang nagresulta ng paggagadan kang 5 po na mga individual na mga taga-digdi po sa Muyang Banwaan, sa Banwaan ng Lupi. Oo. Ano sir, si pangyayari talaga, paano si insidente? Sir, dekot po may tao ang eksaktong mangyayari kasi ako po nagduman bali kang may mga naka Facebook live na po and may nag-aarapod sa ko ng mga barkada hali sa Banwaan ng Ragay. Ako man po bilang municipal kagawad ng Banwaan ng Lupi asin ako po ang chairman kang public safety kang committee kang public safety sa Sangguniang Bayan. Dali pa ako nagduman dahil po nabaritaan ko na ang samuya mga kababayan ang yaon doon na imbwelto lalong-lalo na po sa mga empleyado kang lokal na gobyerno kang Banwaan ng Lupi. Pagabot ko po duman na yaon po nga ni duman nakaharandusay duman sa tinampos so 5 po na mayo na ning mga
buhay na sa muya mga kahimanwan. Nasabi po duman kang si pulis nga di pag-abot po duman, kaskas na po si bus na haling Manila na nasabat po si multicab so rescue vehicle sa ang barangay Kabutagan Lupi po na nagkakaning linya sa parting tuo pagpaduman ka po sa Manila. Opo, pasain po ini yung mga lunad kan multicab po, tabi sir. Si mga lunad po kang multicab paduruman po sinda sa Banwaan ng Ragay sa Sarok pong resort para po sana mag-rugma, mag-outing po si mga sakay po kadtong lunad na multicab. Opo, itaw ko po sa angkor si Kabinji. Kagawad, good morning. Si Benji Rivera po digdi sa Radyo Banat. Sabi mo po, mga empleyado kan na LGU Lupi. Pero po sindang iribanan, sakay dyan sa light transport na vehicle po, tabi Kagawad. Sa report po ang PNP, bali 13 po ang sakay kadtong lunad ng kadtong multicab po na to napaduman po sa Masuriming Kotana po, sir. 13. Igo sinda duman sa light transport vehicle na yan. 13 sinda. And duman po sa 13 na to, 5 ang confirm na gadan. And duman po sa 13 na to, gabos po ito mga empleyado, tabi Kagawad? Dahil po si driver, dahil po empleyado kong Banwaan at sa Saro po na nagadanduman, dahil din po empleyado and bali baysar pa po na bakong empleyado duman bali tulo po 4 ang dahil po empleyado kang Banwaan ng Lupi. 4 ang dai empleyado kan Banwaan sa 13. Yes, Kabinji po. Pero si 5 po na nagadan is gabos po yan empleyado kang LGU. Dahil din Kabinji sa 4 po na nagadan, yung empleyado po kang lokal na gobyerno ng Banwaan ng Lupi. Saro po duman nakisabay lang po duman sa swimming sa sa grupong ito. Naimbitahan lang din po. Nangyari po yan Kagawad sa pong lugar mismo. Duman po nangyari sa barangay Simeon Ragay Camarines, Sir Kabig. Pabihira si Bas, iyo po ang nagkakanin na linya kaya sinal po kaning bus dali, tabi Kagawad. Yes po, allegedly po sabi kang pag-abot ko duman kasi may nahiling din po ang sa indong lingkod pag-abot ko duman sa pinangyarihan na nag-iwas po duman sa barrier na yaon po sa tahaw kang pinampo. Baka rason na naman. Iniwasan po si barrier na yaon po duman. Paspas siya. Takon na medyo maluya lang ang dalagang kambas, hindi siya masalpok digdi, may hiling siya, makakaiwas po siya o makakapreno po siya Kagawad. Yes po, risa po duman sa pangyayari nga na mabilison po ang dalagan kang sibas. Kasi po kung aanalisaran po kung may hiling sa duman, ang tinampo po, 4 lanes po siya Kabinji. Iyo po. Magayo na kaya tinampo dyan Kagawad baga, mahiwas, smooth ang tinampo dyan sa Simeon. Iyo po nga mahiwas po duman sa tinampo kaso nagangalas po sa sa may igwa po duman ng barrier na piglaag po sa hanggang ngunyan siguro iniimbestigahan kang ito yung mga kapulisan kung saan po hali o kung ano ayun siya po ang naglaag duman kang barrier. Bako man po sa DPWH. Yes, yan po ang day ko din masasabi kasi maday pa po tapos ang investigasyon kang mga kapulisan, Sir Kabinji. Okay. Kagawad, sabi mo ining driver, bakong empleyado kang LGU? Opo, Kabinji. Bako po siyang driver kang LGU. Saan po siya connected, ining driver kan light transport vehicle? Civilian, saro lang po siya ordinaryong namamanuan, Kabanwaan ng Lupi na katong oras po ito, iyo po si nasitap para mag-drive katong multicab kasi mayo po si official na driver para magpahatod po sana sa mga maduruman sa sarong outing po. Napakiulayan na i-drive, ano po? Ano po yan Kagawad? Opo, ano po yan? Official po yan na lakaw dinda? Tabi, sir? Ipina-arm yan, autong iyan? Yan bihikulo na yan, sir? Sa kansubagyani po ako, nagantabay, abot duman hanggang kasubagong aga duman sa sarong
General Parlor sa Banwaan ng Sippo, kung nakaulay ko po si Kapitan Kang Kabuto dyan, tigpaaraman po itong multicab po na to sa iya. Paaraman pala. So, medyo mayo lang available na driver. Ano po? Taaran po ba dindo? Kagawad, bawal po ba yan na ang madarakan na sarong gamit o sarong sasakyan kan na gobyerno is dapat empleyado kan na gobyerno kagawad? Opo, Kabenji, opo. Iyo, So, anyway, nahihirap po kita dyan sa mga sa mga pamilya. Condolence po sa pamilya kaning mga empleyado po kang LGU. And sa iba po na kaibanan ninda, harain po, yung mga day po nagadan, yung mga nairido. Si iba po na mga erido, yaraon po hasta sa oras yaraon po sa pabulungan dyan po sa Bicol Medical Center, Kabenji. Nagrabe man sinda? Kamusta? Halos dayman po, si iba, dayman po na grabe, mayo naman pong na sasakuyang pag-monitor, mayo man pong na grabe na po sa mga yaon sa pabulungan. Ini pong limang saan po ini nakasakay sa auto? Inutan? Sa side? Ano po ini? Nakasakay po ini sabi duman kang si mga survivor po sa aksidente sa parting left side po sa tungod po baga kang driver. Yes. Opo. Kaya sinda ang nanganaan. Opo, Kabenji. Kung mahiling ka po duman sa mga live video, ako po nga tig-review ko giraray, si Taro po na gadan po duman, halos mahulog po duman sa tulay, Kabenji. Ay, nako. Hay na po, driver ka bus. So, driver po kang basang niya po sa kustodiya kang PNP Lupi po. Bantayan dyan, tabaka si pamilya kan mga nabiktima niya. Grabe ka, anggutan kayang kagawad. Yes po, Kabenji, opo. Pabantayan rin doon yan, tabaka, bigla yan na mawura dyan sa Lupi. Pambirang mga driver kayo ni kagawad. Ay, nako. Anong bus po yan? Anong pangarang ka bus? Ang bus name niya po ay Max Eve. Max Eve po. Max Eve, mayo pa. Hindi pa po, bisgar baka nga mayo pa yan na mayo prangkisa o baka illegal pang pagbiyahe kayo kagawad. Garo po itong Max Eve po, baga naman nakulang numero 8 po na bus. Oh, bihirak na ko. Never heard ko yung bus na araw kaya. Bihira po. Ang familiar po ang bus na yan, sir. Okay. Kagawad, anong plano kang LGU? Digdi sa mga pamilya kan na nagkagaradan po. Siyempre, kapwa mo empleyado yan dyan sa munisipyo po, kagawad. Opo. Ang plano po kang sa Moyang Banwaan, sa Panginot po kang sa Moyang Alkalde, Mayor Christopher Jacinto, yaon po sa ngunya na pag-monitor tamang and kuhan po asistensya matatao kang lokal na gobyerno yaon po mo Okay. Kagawad, sir, Babalos, thank you very much. Ingat po kamo. Salamat. Salamat, Kabenji, and salamat po sa gabat na nakikidumamay sa mga pamilya po kang nagadanan sa Moyang Banwaan. Salamat po. Diyos maray na pagkakas. Okay, Kagawad Bautista. Okay. Salamat po, Kagawad, sa informasyon na tinao mo sa buo dyan. Ay, nakuyi, mas-swimming partner, Pano 13 si light transport vehicle, inibagang tataukan na provincial capital, nakahirilip gamit sa pagdara sa ospital, dawa sa ina gamit, pwede na gamiton basta magpaaram. Nakakamundo ining bus na naman ang kubinakan nagkuanin linya. Ikamang kuta partner, nasa tamang linya ka, jabog-jabog lang ang dalagan mo, bako ka man paspas, igwaman sa rong pasaway na driver, paspas, may barrier na nahiling, iniwas niya, sinalpok niya ini pong van. Dahil nyo na lang binangga ini barrier dahil nyo na lang ibinangga ini barrier na ini. Ay lukong-lukong driver ni. Man kayo kung banggaan mo yan na barrier, simentado, yan? Baka si mga plastic sa naman lang yan na kinakagad DPWH parikoy.
Ano ba ta ibabangga mo ang bus mo sa auto kaysa naman sa barrier na iiwasan mo? Ay nako, pabira ding ining mga araw ka ding driver. Kadakul po kayan. Mga tugang, kadakul kayan ng mga pasaway na mga driver kan bus. Kadaklan pati kaya kapag sadit ang auto mo or nakamotor ka, dawa nasa linya ka, kakakanon yung linya mo, tagusto sinda mag-agi. Si Cab Benji Rivera, Radyo Banat. May nag-text ako, si Say po, Bustito Benji, winner kang 500 kasugma. Ika ang nanggana. At yan, papadara ko sa imo ang 500 pesos. 500 petot. Pang daradagdag, amigo. Ining sa kuyang paradangog, dyan sa Libmanan, nag-text. Sabi niya, si Isay po, Bustito Benji, winner kan 500 pesos po kasugma. Ang winner, partner, ika. Kaya halatod mo lang, partner, ang sakuyang dikit na pakonsuelo. 500 pesos. At yan, turog pa sa kuyang para Gcash. Turog pa, paghali ko sarong. Turog pa holiday po bagang yan. Kaya congrats kay partner Michael dyan po sa Libanan. Amigo, halatod mo lang ang pa-Gcash ni Tito Benji. Si Cab Benji Rivera, Radyo Banat. Ma-commercial lang kita, partner. Madali lang po, standby. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Oy! Ang oras, mga kabanat, eksakto ng 8:41. Balik na kita digdi sa aksyon, balik kita digdi sa programang Radyo Banat, partner. And sabihan mo na lang, kuyit, kung makakaulay mo na si Bukal, partner. And congrats kay partner Michael dyan po sa Libanan. Good morning sa iyo, partner. At yan, halat-halati na lang ang Gcash na 500. Paabutan ko din marahay na aga al sa kuyang batch, si Elizalde Azul. Batch, good morning sa iyo, pare koy. Ingat-ingat. Kasubaago pa nakababad, kasubaago pa nakamonitor. Al sa kuyang kabats dyan sa UNC, nasa abroad, partner. Naugma ako kapag ang mga dabarkads nasa abroad, partner. Nahihiling kong nagdadalan arong ki Uncle Bok Ray sa US. Si ibata pang mga dabarkads, si King, si Cesar King, Camarines Norte, na yaon mo yan sa US of A. Dasin na, partner, talagang gusto din na perming updated sa mga local news, pare koy. Kaya naugma kita kayan. And syempre, sa iba pa pong mga nagdadalan sa programang Radyo Banat, good morning po, partner. Good morning, mga partner. And sana padagos kitang nakakatabang sa mga kababayan. Dawa dikit lang, pare koy. Dawa dikit lang na pakonsuelo. Yan galing 500 pesos na yan. Sabi ko, baga kasugma at birthday tamang ka Monday, medyo pakonsuelohan ta sa tuyang paradangog. Grabe kaya, partner. Ay, ang mga barakalo mataas po yan sa mga masunod pang aldaw. Yung mga dilata, igwa na nga pong nagmahal. Iba pa pong mga daily commodities, di ba? Mamarahal po yan, sigurado yan. And pag-abot pa po kan panahon, hindi pong presyo kan na petrolyo, pare koy, malangkaw pa po yan, mga tugang. Ano na daw ang mangyayari kani, mga kabanat? Sabi ko nga, dapat ang gobyerno mag-isip din long-term solution. Bako ining basta-basta ayuda, pag may problema, ayuda. Gusto mang kuta magtaong ayuda ang gobyerno, ang hapot dyan, partner, sa ina namang kukuanon. Saka ang ayuda, mga tugang, good for pirang aldaw lang yan. Baga, good for pirang aldaw lang po yan. Pero kung igwa po kitang long-term solution
na talagang tunawon na po yan oil deregulation law o pag-adalan, bawasan ang excise tax, adalang kang gobyerno yung oil deregulation law na yan. Gabos po tinatamaan ka ni mga pobre, tricycle driver, jeepney driver, mga parasira, parauma. Pag nagmahal po ang krudo, apektado kita. Pero kung hahalian po din na excise tax, mga kung ano pang mga buwis, ilipat na lang yan sa mga ibang tax, sa mga sigarilyo, arak, di ba? Diyan na lang ipataw yung mga buwis na yan, partner. Bako na duman sa pinapakinabangan kan ordinaryong Juan de la Cruz. O si mga gusto mag-happy-happy, dyan sa mga sugalan. O sa mga sugalan, partner, lakwal pa rin tax yan. Mga luxury vehicle, partner, mga SUV. Si mga mayayaman po ang dapat talagang makaambag, dakula sa tuyang mga proyekto, mga tugang. Pero ining ordinaryong parasira, partner, para tricycle, pag langkaw kan na petrolyo, inot na tatamaan kasi halangkawon po ang buwis dyan po sa petrolyo, mga kabanat. Pero kung haliun yan, siguro makakagirginhawa kita, mga tugang. Si Cab Benji Rivera, Radyo Banat. O, dyan po sa Sangay, mga tugang, ha. Kamu pong mga taga-Sangay, mga kabanat, discuss ko lang po ini, igwa pong mga kababayan kita na grabe man gaya. Pati gaya simbahan na nga pinatawad kang 20 bilya. Ano gaya, totoo man yan? Kami po, mga kabanat, mga tugang, dahil po kami mabareta kung ini po mayong dokumento saka fake news. Ultimong simbahan na po nagtaram Bakong araw duman sa Siruma na pinirit magtaram. Mayo mang nagreklamo si 20 bilya. Mayo mag ginabang harong, may ginaba na pong harong. Araw, the same po dyan sa Pili. Ano po? Dyan sa Uptown. Iyon man ang issue ninda. Dyan pati sa Pili Camarines Sur, partner, dyan sa Uptown, gayon na ang mga negosyante pabor sa kaugma. Ang bako lang negosyante, pati ining mga ordinaryong mga nagtitinda, mga nagkakayod din na bus, tricycle, padjak. Yung pong mga entrepreneur, mga baklang, mga araalalay ka, mga beauty queen, mga pageant na yan, may trabaho, partner. Ano man ta pagpapara kontrahon niya ni ligaton, ni congressman ligasyon, partner. Yan mga magsasaka dyan na paribok po dyan sa Uptown, Camarines Sur Uptown. Araman po baga din doon na haloy na may desisyon kayo ng court. Araman po din doon, mga tugang, na haloy na po yan na may order ang korte na maghali na kamo dyan. O ano ngunyan ang nagluluwas palugod na maraot ang Kapitolyo na iyon na nga po ang nag-offer. Talo pala maraot na, magbakal din na daga, magkaigwa pong expansion. Ang sabi po baga kang court, yung daga na yan, naaraman, na yan po gagamitong kang gobyerno, magkakaigwa pong marhay na programa, pig-adalan, feasibility study, o kaya nagpabor po ang court sa Kapitolyo. Ano po? Pig-adalan po yan ano po yan? Tig-hearing po yan. Tig-dangog. Ang lambang lado, ang nagreklamo, ang tigreklamo, gabos po sila nagpaliwanag. Kaya kinatigan po, napaboran po kan court ang probinsya dahil naipaliwanag po kan probinsya ang talagang objective kan province. Ano po? And si mga complainant, pinapaatid kang court, na iba nag-aratid.
Ngunyan, mariribok po dyan sa tinampo. Oh. Sasabal-sabalan pa man niligasyon. Ang sabi niligasyon, mahirap ka ngayagob. Binubuldoser na naman kaya. Siyempre daga, bubuldoserong kung bako ka man talagang tuntukang iyo. Kasong nag-irinit na naman si dugo ko kaning post din ligaton ng kundi ko harap kung paano din naging abogadong tarang. Ngalas do po ko sa imo congressman ligasyon kung yung pagiging abogado mo na bakalan mo sa rekto. Magpaparapos ka kan pinapadara sa imo na may nagbubuldozer. Tano si pagbuldozer, may niligis na tao. Congressman ligasyon, si Panginaw. Ano si pagbuldozer? Illegal. Illegal na pala ko dyan na ang order kang korte, mayong structure dapat nakatindog dyan. Kung igwa, gabaon. Order. Abogado ka baga, ara mo po bagay kung bako ka man talagang patal-itaran. Bishay! Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Ang ginigibo po delegasyon, magparapanggatong. Yan ang totoo kayan. Post kasog ba nagirumduman ko lang. Mahirap ka ngayagob, nagbubuldozer naman. Tano si pagbuldozer may ginabang harong. Mayo. Siyempre, pinapatag ang daga, tagagamiton. Order po yan kang court. Ano man maraot kayan, congressman ligasyon. Ang dabis kayang congressman ligasyon, ayusun mo ang 3rd district, ang pagparaatuman mo yung pili na yan. Ano po, atuman mo, ining plaza, yan ang pinakadabis. Nagbabalos ka lang ining plaza hanggang unya. Maihabol daw yan sa pista na naman. Ano daw? Yan ang bantayan mo. Pambihira, ngaro ka ba kung abogado na may order na ang court? Sabi kang korte, mayo din structure, kudal, dapat nakatindog dyan, kung igwaman, haliod, gabaon. Yan ang order kang court. Arab naman po baga mga tugang, sa ordinaryong mga kaso, dawa ba ko na lang sa Capitol o kung saan pa man, pag ang korte nag-order na, mayo ka naman magigilibo kaya na. Ang sabi ni ligasyon, matarabang daang mga abogado. Ano man magigilibo ka ng abogado? Ang abogado gusto kaso, magparalawig. Ta siyempre habang may kaso, may bayan sinda partner. Si Seban ang abogadong matugot na libre magtindog sa kaitaran. Kalokohan lang. Masurulisit, maharagad naman tabang para tubod bang ka mo na ang abogado libre. Dawa pang pasirox, pang mga para pamasahe kay pang gasolina, kay puwan man po kayan. Say ka man matindog na libre ay pambihira. Masulisit, tatabangan, papalawigo ng istorya. Araman po ninda, at the end of the day, iyang kasong iyan, mapabor po iyan sa probinsya. Naita po di sinusurog ang probinsya, kundi sinusurog tanig ang katotohanan. Gulpi na po kung nadalan, gulpi na po akong nasubaybayan na araw kayo na kaso, mga kabanat. Sabi ko nga, doon baga sa Davao City partner, mayor pa si VP Sara, dinumanan niya si sheriff na naggagaba, pinapahali po si mga squatter. Ito order to ang korte, mga tugang, order po ito kang court. Duma na ni Vice President Sara Duterte, suntok si sheriff, ay urugbaon si mga tao. Mabuhay, Sara Duterte, Vice President. Pero ilingin din yan. Anong nangyari? Si court, pabor bang giraray duman sa may sadiri kang daga? Mayo ba naginibos si panununtok ni Sara Duterte duman sa sheriff? Po baga? Nagsikat si Sara Duterte, nabisto, sinurog si mga kasaraditan. Pero at the end of the day, napahali man lang giraray si mga pobre, ta-order po kang court. Araw kaya ginigibo ni ligasyon. Kung ako ba sa imo ligasyon,
Magdiyan ka man, suntukon mo yung nagbubuldozer, gusto mo karong magsikat, yan. Suntukon mo yan nagbubuldozer, kundi ka kayo ligisong kampisun ka. Yung baga, gusto ba lang pangurulayan inig si Hawhaw, yan ang gibuhon mo. Harangan mo yan bulldozer na yan para magsikat ka. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Para lang nag-bulldozer, nag-post na. Mahirap ka na, Gob. Siyempre po, i-bulldozer yan, tapig papatag ang tinampo. O ano man maraot kaya, garo ka ba kung abogado, buisit. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Oras makatugang 8:55. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Oras, mga kabanat, eksakto na pong alas 9. Uy, eksakto na pong 9 o'clock. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. May issue pa ko digding i-discuss sa Boss Aye, kaya lang sa aga na lang po sa aga na mga kabanat. At pigpapara tigpapara urulayan sa social media ining Kaugma Festival. Sa aga ta i-discuss na yan ano po ang karahayan kung idadagos po ining festival na ini digdigan isa naga igwaman kaya alam na ipigurulayan da iban po sikat. Sa kagarumadilin siya na naman si Boy Baliw. Oy, Boy Baliw! Yung mga balloon festival na yan, ilibre din do. Ano man ba? Babayad ka ba? Matigag ka ba? Dalang ka lang tarat. May bayad dahi, 1,000. Oh, sisay man lukong-lukong tarat. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Nagpaparatararam ka muna dahil magkaugma festival ay nako, ang Kaugma Festival libre. Diyan sa Kiboy Baliw na mga balon-balon na yan, may bayad. Say ka man, taran. Grabe pagsakit ko dyan, Papa. Ay, taran. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Sagat na papasadaan ko ni si Boy Baliw partner. Ipabirang kalukuhan yan na bahal-bahal ko dyan kan mga barakalong partner, crudo. Si say malukong-lukong mabayad din 1,000 pesos magdalan sa ng balon ng taran. Pero sa pangarap po kan bilog na tropa kan Bicol Broadcasting System BBS 91.9. Ako po si Benji Rivera, mabalos ka sa inyong pagkantabay. Basta Bareta, sigurado labanan ang fake news. Si Cab Benji Rivera. Radyo Banat. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Kolosas 1:13-14.